Ayan na, Malacanang, hindi na po nakatesting kay Aimee. Sinagot na po ng Malacanang si Senador Aimee na nagsasabing parang tayo daw ay nagiging probinsya na ng ibang bansa. Aba, ay matindi naman yan. Senador ng Pilipinas, kanya na sinasabi. Kaya po sinagot na ng Palasyo at nandito po ang maging paliwanag at sagot ng Malacanang Press Officer at Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Pakinggan natin po itong report na ito at balitang ito na nakuha ng report ng Malacanang at ginawang balita ng News 5, isa sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa. Salamat sa News 5 dahil patuloy po silang nakatutok dito po sa mga balitang nangyayari sa ating bayan. Isa lang ho sila sa mga lehitimo na mga mamamahayag dito sa ating bansa. Presidential sister Senator Amy Marcos, Since when did the Philippines become a province of the Hague? Grabe. sinobla ng Malacanang. Probinsya ng hate Hindi tayo. po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Tungkol yan sa pagkwestiyon ng senadora sa Senate hearing Grabe, ano? kung bakit isinuko raw ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands. Taong 2011 ang formal na sumapi ang Pilipinas sa ICC at saka kumalas noong 2019. Pero bago pa ratipikahan ng gobyerno ang Rome Statute, naisabatas na noong 2009 ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sa ilalim nito, pwede raw isuko ng otoridad ang isang salarin sa International Court. Kaya hindi raw alam ni Castro kung bakit ito naging issue para sa senadora. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi sila tutol sa pagdinig ng Senado. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na pinag-iisipan niyang magtago imbes na sumuko sa ICC. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Sapul. Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit Sapul. natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Hamon ng Malacanang kay Senador Bato. Grabe. Kung nga ipagmalaki niya ang drug war noon, ipagmalaki niya rin ngayon na wala siyang ginawang mali. Parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Naku. Hindi po ba dapat ang Naintriga po. kaibigan ay walang iwanan? Hindi pa klaro kung ano Ayan na, nagkaintrigahan na. Ayan po, ibang klase talaga si Attorney Castro. Malacanang press officer. Kahit ang kapatid ng Pangulo, sinasagot niya. Kaya tamang-tama talaga ang pagkakalagay sa kanya ni Pangulong Marcos. Siya talaga ang tagapagtanggol at sasagot sa lahat ng mga kritiko against administration ni Pangulong Marcos. At yan ho nangyari, kahit kapatid. Pero grabe naman yung sinabi ni Aimee. Tayo daw gustong maging probinsya ng hate, Grabe, ng Netherlands, ng ICC. Hindi naman, wala namang ganong layunin ng gobyerno. Bakit si Aimee hindi nagsalita nung sabihin ni Duterte nung araw na okay lang na tayo maging probinsya ng China? Itong si Aimee, naging pipi at bingi ng mga panahon yun. Wala ka narinig kahit ano. Na pinuna si Duterte na nagsabing pwede tayong maging probinsya ng China. Ngayon, siya na yung nag-aakusa dahil lang nahuli si Duterte at may kaso sa ICC, tayo daw ay magiging probinsya na ng hate. Grabe naman talaga. Napaka one-sided nitong babaeng ito, itong senadorang itong pasintabi na. Babae naman talaga Walang prinsipyo para sa pamilyang Marcos. Wala rin prinsipyo para sa mga biktima ng mga extra human rights violation, kung ano man. Wala man akong naririnig sa iyo na maawa kahit kapiraso sa mga naging biktima. Mas naaawa ka sa akusado. Mas naaawa ka sa mga suspect. Paano yung mga namatayan? Paano yung biktima, Aimee? Grabe ka naman. Pag pinagtatanggol mo yung mga akusado, may ang akusado, buhay pa yan. At dadaan sila sa korte, may paglilitis pa. Yung mga biktima, wala nang buhay. Lumuluha until now. Nagluluksa until now. Wala man lang kami marinig na awa galing sa'yo. Mas nagkukonsentrate ka sa Duterte ang ipagtanggol at iba pa kahit na inuupakan mo na ang gobyerno ni Pangulong Marcos na iyong kapatid.
Ulit-ulit tayong tinatapik ito kasi talagang nakakagulat. Talagang may kasabihan. Pag politika talaga, kahit magkakapatid, nagtatalo-talo. Pero ito hindi ho basta politika, presidente yung kapatid mo eh. Di ba dapat ang presidente o malapit na pamilya ang nangunguna na magsasalba, tutulong, susuporta, magtatanggol at lahat susuportang lahat ng galawan ng kapatid mo bilang Pangulo. Kasi hindi naman ganun kadali na maging Pangulo ng bansa. Pero ngayon, ikaw ay kapatid, abay parang ikaw pa yung nagiging parang oposisyon. Paano pa? Para saan pa yung ikaw ay membro ng koalisyon, na kandidato ng administrasyon ni Pangulong Marcos na iyong kapatid para sa re-election mo sa Mayo? Kung ikaw naman ay malayo ang sinasabi at ginagawa. Yan po yung aking tanong. Ano lang ito, kayo magagalit. Analysis, opinion, interpretation sa mga nangyayari. Ano ba ang inyong masasabi sa galawang ito? Kakaiba talaga. Mabuti lang po at merong Attorney Castro. Kung hindi man spokesman ay siya kung tagasagot at nagpapaliwanag in behalf of the President at ng Malacanang. Yan ang kailangan natin. Wala rin siyang pinipili. Kahit sino. Pati si Bato de la Rosa, sabi niya, yan ba yung gusto mo ipakita? Dati kang PNP, chief, senador ngayon, yan ba ang gusto mong halimbawa na pag may warrant of arrest sa mga Pilipino ay magtatago, magtatakas, or hindi magpapakita? Di ba yan po yung sinasabi? Kasi nga naman, kung ikaw ay dating PNP at ikaw senador, dapat pag may warrant of arrest, sinaharap mo katulad ni Laila de Lima. Nung isyuhan ng warrant of arrest ng mga panahong yun, hindi siya tumago. Hinarap niya at nagpakulong siya. Nilabanan ng kaso sa korte hanggang sa huli nanalo. Dapat yan ang gawin ni Bato. Pero hindi, mukhang ang plano natin magtago. Wow. Paano magiging halimbawa talaga ito mga ito? So, kung matalino lang tayo lahat, kung matalino lang yung mga nakikinig, alam ko matatalino kayo, kakaunti yung buzzer, at saka troll, alam naman natin kung saan ang gagaling yung kampong yan, saradong isip nila, hayaan na natin. Although yung dating ng mga ibang buzzer at troll, parang nananakot na, parang nagbabanta na. Ayan ho yung kanilang kababawan ng kaalaman eh. Pag natalo sa argumento, natalo sa issue, ang kanilang pagbabanta. Punong-puno na ho ng pagbabanta yung mga troll at buzzer sa mga panahong ito. Dahil naubos na yung kanilang argumento, naubos na yung kanilang depensa, naubos na ho yung kanilang issue. Pagbabanta na lang sa tingin nila ay hindi nila kakampi. Pero kung kayo lang ay nakakaintindi, balita lang ito. Balitaan lang ito. Kanya-kanya tayo ng interpretation at opinion. Ang opinion ko at opinion nyo, bahala kayo. Kanya-kanya tayo ng opinion at interpretation. Pero yung magbanta kayo, maging below the belt ang inyong batikos dahil hindi sumasang-ayon sa inyo, yan ay kababawan, unprofessional, unethical, o lahat na ay kababawan ng kaalaman. Pangkalahatan. Huwag kayong pikon. Kung marunong ka, matino kayo, issue lang. Yung argumento nyo, palakasin nyo. Huwag nyo daanin sa pananakot. Huwag nyo daanin sa harassment. Huwag nyo daanin sa kung ano-ano na katulad ng inyong puon na puro karahasan ang sinasabi at ginagawa. Doon kayo nagmana. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Please like and share ng video.